King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 25. Ikalawang nangungunang panlabas na alagad. Inner Strength. S. Malamig na hininga ang umalangaw-ngaw sa buong field. Laking gulat ng lahat. Ang hukom na may puting balbas ay tumayo at mamulong. 14 na taong gulang at naunawaan na niya ang prinsipyo ng inner strength. Masasabing madali siyang maging martial artist. Ang kanyang talento ay may kukumpara kay Zhao Linlong. Ang atensyon ng karamihan ay muling nakatuon kay Zhao Fang. Ito ang bagong hari ng mga panlabas na alagad. Hindi makapaniwalang tumingin si Zhao Fang sa kanyang mga kamao. Nakita niyang nabali ang braso ni Zhao Yijan, nakita niyang naputol ang kanyang espada sa dalawa. Pinigilan pa niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas. Kung hindi niya gagawin, ang pinsala ni Zhao Yijan ay hindi lang kasing simple ng isang belang braso. Hindi bababa sa kalahati ng kanyang braso ay naging walang silbi. Kung ito ay isang normal na third-rank cultivator sa halip, ang suntok na ito ay agad na pumatay sa kanya. Ito ang kapangyarihan ng inner strength. Si Zhao Fang ay nanginginig sa pananabik. Ang mga disipulo sa karamihan ay tumingin kay Zhao Fang sa takot. Naunawaan na nila ngayon ang pagkakaiba ng lakas ng martial learners at martial artists. Si Zhao Fang ang nanalo. Ang hukom ay tumingin ng malalim kay Zhao Fang. Kahit na bias siya kay Zhao Yijan, nanalo pa rin si Zhao Fang. Ito ay hindi lamang panalo, ito ay panalo ng buong lakas. Jianer. Sumigaw si Zhao Chanjian at lumitaw sa gilid ni Zhao Yijan. Mabilis ang kanyang takbo kaya ang mga tao sa malapit ay lumabo na lamang. Ang bilis naman. Tinansya ni Zhao Fang na malamang na naabot na ng ama ni Zhao Yijan ang ika-6 na ranggo ng martial path. Ang ika-6 na ranggo ng martial path ay ang rurok ng martial artists. Ang isa pang hakbang ay nangangahulugan ng pagiging isang martial master. Natalo ako. Hindi ako makapaniwala. Hindi maramdaman ni Zhao Yijan ang kanyang kaliwang braso. Tumawag ng alchemist. Nakita ni Zhao Chanjian na may posibilidad na mawalan ng silbi ang braso ng kanyang anak. Bata, ano ang ibig sabihin nito? Si Zhao Chanjian ay may mamamatay tao sa kanyang mga mata habang nakatingin siya kay Zhao Fang. Ang aura ng ika-6 na ranggo ng martial path ay nagdulot ng matinding presyon patungo kay Zhao Fang. Naramdaman ni Zhao Fang na parang nagyelo ang hangin. Bawat salita na binibitawan niya ay aabutin siya ng maraming enerhiya. Siya ay mapalad na mayroon siyang sariling lakas sa loob upang labanan ang aura ni Zhao Chanjian. Pa. Ang malabong berdeng kinang sa loob ng kanyang kaliwang mata, na orihinal na 3 talampakan at 10 ng isang talampakan ang haba, ay nagsimulang gumapang patungo sa markang 4 na talampakan. Sa ilalim ng pressure, pinalaki ni Zhao Fang ang kanyang cultivation. Mabuti. Ngayon ay mayroon na akong mga kinakailangan upang makapasok sa ika-4 na ranggo. Tumawa si Zhao Fang. Matapos makaranas ng napakalaking labanan at pagkatapos ay nasa ilalim ng panggigipit ni Zhao Chanjian, nakatulong ito sa kanya na madagdagan ang kanyang cultivation. Ang kanyang bahagyang pagbabago ay hindi nalinlang sa mga mata ni Zhao Chanjian. Hindi siya mabubuhay. Naramdaman ni Zhao Chanjian na si Zhao Fang ay isang banta sa kanya. Bata, isa ka lang hamak na alagad ng sangay. Dahil sa pagkakasugat sa braso ng aking anak, aalisin ko ang iyong pagtatanim. Shua. Sa isang iglap, tumalon si Zhao Chanjian patungo kay Zhao Fang. Hindi maganda. Naramdaman ni Zhao Fang ang malaking panganib na dumarating sa kanya. Mapalad na nakabantay siya. Sa pangalawang pagkakataon na nagsimulang mamuo ang kapangyarihan sa loob ng katawan ni Zhao Chanjian, nakita ito ni Zhao Fang gamit ang kaniyang kaliwang mata. Teng! Hindi man lang nag-isip si Zhao Fang habang tinutulak niya ang lightly floating fairy sa limitasyon nito. Tumalon siya ng mahigit 10 metro ang taas at halos hindi nakaiwas sa pag-atake. Gayunpaman, alam niyang ito na lang ang pagkakataon na kailangan niyang umiwas. Nang makaligtaan si Zhao Chanjian, alam niyang may mali. Mamatay. Ginamit niya ang sarili niyang kasanayan sa footwork para sundan si Zhao Fang. Lightly floating wave. Dobleng tumalon si Zhao Fang sa himpapawid at tumakbo patungo sa matataas na katayuan ng mga tao ng sekta. Alam niya na si Zhao Chanjian ay nasa gitna lamang ng katayuan sa loob ng sekta.
Ang mas mataas na antas ng sekta ay hindi papayag na ang paglilinang ni Zhao Feng ay lampuhin sa harap nila. So, tumakbo si Zhao Feng patungo sa kanyang target sa kanyang pinakamabilis na bilis. Ga! Ang batang ito. Naunawaan ni Zhao Chanjian ang intensyon ni Zhao Feng. Zhao Chanjian, tumigil ka. Isang malalim na boses na kasing lakas ng kulog ang bumusina. Kasabay ng boses na ito, isang malakas na aura ang nabuo sa itaas. Isa itong matanda na may puting balbas. Tumayo siya sa harap ni Zhao Chanjian. Hindi maganda. Ito ang pangunahing hukom. Alam ni Zhao Chanjian na siya ay isang taong nasa ikapitong ranggo o mas mataas. Gayunpaman, si Zhao Feng ay nasa harap mismo ng kanyang mga mata. Hindi siya papayag na umalis siya ng ganito. Nakapikit si Zhao Chanjian habang nakaharap sa matenda. Pababa. Isang hindi nakikitang kamay ang hamampas pababa. Naramdaman ni Zhao Chanjian na nawala ang kanyang kapangyarihan habang iniluwa niya ang isang subo ng dugo. Pag-atake sa pamamagitan ng hangin. Gaano kalakas? Malinaw na ang pangunahing hukom ay nakabisado ang transformation strength, ang mas mataas na antas ng inner strength. Elder. Ang Zhao Feng na ito ay nakamamatay at tuso. Nabalian niya ang braso ng anak ko. Paanong hindi mo siya mapaparusahan? Si Zhao Tianijin ay kalahating lumuhad sa lupa habang nagsasalita ng may takot. Sino ang nakamamatay? Nang umatake si Zhao Feng ay pinigilan na niya ang kanyang sarili na gamitin ang lahat ng kanyang lakas, kung hindi, ang resulta ay hindi magiging kasing simple ng isang belang braso. Ang kanyang braso ay napilayan man lang, o maaaring namatay pa nga dahil dito. Sabi ng judge. Naunawaan kaagad ni Zhao Chanjian. Bakit hindi pumunta at tulungan ang iyong anak? Ikanaway ng maputing balbas na hukom ang kanyang mga braso at umalis sa entablado. Tinanggal ni Zhao Feng ang kanyang kamao na puno ng malamig na pawis at nagpapasalamat na tumingin sa matanda. Mukhang napansin ito ng matanda at ngumiti ito pabalik sa kanya na may papuri sa kanyang mga mata. Ang kaguluhang ito ay hindi nakaapekto sa iba pang mga laban. Natalo niya si Zhao Yijan. Naninigas ang mukha ni Zhao Zhu. Pakiramdam niya ay nahulog siya mula sa langit at patungo sa bangin. Sa kanyang mga mata, ang pamilyar na tiger ang iyon ay ngayon ang hari ng mga panlabas na disipulo. Ngayon, walang duda si Zhao Feng ang pinakamagaling sa mga panlabas na disipulo. 70 ang panalo. 71 panalo. Ang record ni Zhao Feng ay patuloy na tumaas. Karamihan sa kanyang mga kalaban ay sumuko kaagad. Kahit nakaharap niya si Zhao Yu, kailangan lang ni Zhao Feng na gamitin ang kanyang inner strength upang agad na masira ang metal body ng kalaban. Ang lakas ni Zhao Feng ay hindi na sa isang parang martial artist, umabot na ito sa isang half-step martial artist. Ang half-step martial artist ay kapag ang isang tao ay may inner strength at nakaabot ng quasi-martial artist sa parehong oras. Sa isang tiyak na lawak, ito ay kapareho ng pagiging nasa ika-4 na ranggo. Gayunpaman, nagkaroon ng hindi inaasahang pagliko. May perpektong streak pa rin si Zhao Yufei. Sa ika-8 laban ni Zhao Yufei, nakilala niya si Zhao Yu. Butterfly Palm. Sumigaw si Zhao Yufei habang ang kanyang malajade na mga kamay ay naglalabas ng napakalaking lakas. Basag. Nabasag na naman ang metal na katawan ni Zhao Yu. Oh my God! Ito na naman ang inner strength. Walang nag-akala na may iba pang nakakaunawa sa inner strength bukod kay Zhao Feng. Kawili-wili. Ang pangunahing hukom ay may mahinang ngiti. Gayunpaman, hindi nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng nang gumamit si Zhao Yufei ng lakas ng loob. Nakita na niya ang inner strength na nagtatago sa loob ng dugo ni Zhao Yufei gamit ang kaliwang mata. Noong araw na iyon, nang ang coach ay nagbibigay ng kanyang lecture, maraming mga panlabas na disipulo ang nakakuha ng ilang mga insight, kung saan si Zhao Feng ang higit na nakakuha. Ito ay dahil sa tulong ng kanyang kaliwang mata at nose-anay na ang air pushing breathing technique sa tuktok ng ikatlong antas nito. Sa makatuwid, si Zhao Feng ang unang nakabuo ng panloob na lakas. Kung ikukumpara, mas nauna si Zhao Yufei sa kanya ng kalahating buwan. Mukhang hindi pa napagpasyahan ang unang lugar. Inaasahan ng karamihan ang sagupaan sa pagitan nina Zhao Feng at Zhao Yufei. Sa wakas,
Nang manalo sina Zhao Fang at Zhao Yufei sa kanilang ika-70 laban, nagkita sila. Simulan. Bagamat may inner strength si Zhao Yufei, hindi siya natakot kay Zhao Fang. Alam kong may pagkakaiba pa rin sa pagitan mo at ako. Ngunit hindi ako susuko. Ang ngiti ni Zhao Yufei ay parang bulaklak na bukas. Angry Dragon Fist. Nagsimula si Zhao Fang sa kanyang peak level, middle-ranked martial art. Ang dahilan kung bakit kaya niyang talunin si Zhao Yijan ng labis ay hindi lamang dahil sa inner strength. Ito ay dahil ang Angry Dragon Fist ay nasa tuktok na ng middle-ranked martial arts at kapag ginamit, ang pinsala nito ay lumampas sa pinsalang natanggap ng mataas na ranggo na martial arts na sinanay sa mababang antas. Higit pa rito, ang Angry Dragon Fists ni Zhao Fang ay papalapit na sa pinakamataas na antas. Kung maabot ng Angry Dragon Fists ang pinakamataas na antas nito, madali itong manalo laban sa Cold Flowing Sword na sinanay sa mataas na antas. Nagpalitan ng suntok ang dalawa. Gaya ng inaasahan, si Zhao Yufei ay hindi kasing lakas ni Zhao Fang. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Fang ay may mas matibay na pundasyon ng panloob na lakas at ang kanyang bilis ay mas mabilis. Kahit na si Zhao Yufei ay may mataas na ranggo na bilis ng kasanayan, hindi ito mas mabilis kaysa sa lightly floating fairy ni Zhao Fang. Ang mga pag-atake ni Zhao Fang ay naging mas mabilis at mas mabilis. Nagsimulang mamula si Zhao Yufei nang maramdaman niyang nauubos ang kanyang lakas. Magandang pagkakataon. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay madaling nakalock sa isang depekto at ang kanyang kamao ay tumama sa balikat ni Zhao Yufei. Salamat sa pagdali. Nang inig ang katawan ni Zhao Yufei ngunit pagkatapos ay pumihit siya sa himpapawid at bumagsak sa lupa. Malinaw na napigilan ang suntok ni Zhao Fang, kung hindi, magiging katulad siya ni Zhao Yijan. Walang problema. Ngumiti si Zhao Fang, talagang gusto niya ang ugali ni Zhao Yufei. Matapos talunin si Zhao Yufei, wala nang mga kalaban na natitira sa kanyang laban. Lahat ng kanyang kalaban ay umamin ng pagkatalo. Suko na ako. Sumusuko ako. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay natapos na ni Zhao Fang ang kanyang ika-100 na laban, at sa kanyang score, madaling nakamit ang titulong numero 1 sa mga panlabas na disipulo. King of Gods, Kabanata 26. Fourth rank of the martial path. Matapos manalo ng 100 laban, ang kasikatan ni Zhao Fang ay umabot sa sukdulan. Zhao Fang. Zhao Fang. Naghiyawan ang mga tao. Ang pagbangon ni Zhao Fang ay naging dahilan ng pagsamba sa kanya ng maraming kabataan. Sa wakas siya ay naging nangungunang panlabas na disipulo. Bumigay ang mga tao kung saan dumaan si Zhao Fang. Maging si Zhao Kun ay ibinaba ang kanyang ulo. Kailan ka nagpukaw ng ganitong henyo? Tumingin si Zhao Gan ng masama sa kanyang kapatid. Paano ko malalaman na magiging ganoon kalakas siya? Si Zhao Kun ay may ganang umiyak. Habang dahan-daang naglalakad si Zhao Fang, inilibot ng kanyang mga mata ang paligid. Sa isang tiyak na punto, nakita niya ang isang batang babae na nakasuot ng puti. Kinagat ni Zhao Zhou ang kanyang mga ngipin at walang lakas ng loob na tingnan si Zhao Fang sa mata. Umiling si Zhao Fang, mula nang pumasok sila sa sekta ng Zhao ay nagsimula na silang maglakad sa magkaibang landas. Wala siyang naramdaman, ang gusto lang niyang gawin ay maabot ang 9th rank martial path, marahil kahit ang Holy Martial Path, at pagkatapos ay maglakbay sa buong kontinente. Ang paligsahan sa pagraranggo ay umabot na sa mga huling yugto, at nakumpirma na ang unang pwesto. Iyon ay dahil walang ibang nanalo maliban kay Zhao Fang sa lahat ng kanilang laban. Hindi nagtagal, napagpasyahan ang mga ranggo. First place, Zhao Fang. Second place, Zhao Yufei. Third place, Zhao Yu. Fourth place, Zhao Gan. Sa ika-9 na ranggo lamang lumitaw ang pangalan ni Zhao Yijan. Ito ay dahil si Zhao Yijan ay malubhang nasugatan ng kaharap si Zhao Fang, ibig sabihin ay hindi na siya makakasali mamaya. First place, bahagyang nasa sabik si Zhao Fang. 2 buwan na ang nakalipas, kailangan niyang ipagdasal na makapasok siya sa paligsahan. Kung tungkol sa first place, hindi niya kailanman naisip ito. Ang lahat ng ito ay salamat sa misteryosong mata. Huminga ng malalim si Zhao Fang nang pumasok siya sa sukat sa kanyang mata. Ang misteryosong berdeng liwanag sa loob ay patuloy na umiikot sa mga bilog.
Ang ningning ay umabot na ngayon mula 3 talampakan siyam hanggang halos 4 na talampakan. Alam ni Zhao Feng na habang lumalawak ang berdeng glow, tataas ang kapangyarihan ng kanyang kaliwang mata. Sa isang sulok sa Sky Martial Field, mayroong ilang mga mahuhusay na panlabas na disipulo sa taong ito. Lalo na sina Zhao Feng at Zhao Yufei, may potensyal silang maabutan si Zhao Linlong. Ang nagsalita ay isang kalmado at magandang babae. Ito ay si Zhao Qin, ang ika-4 na pinakamalakas na panloob na disipulo. Hihihi, maliliit na away lang, walang seryoso. Ang casual na boses ay nanggaling sa isang kabataang nakasuot ng itim na katabi. Ang binata na nakasuot ng itim ay magkabalikat sa tabi ni Zhao Qin at tamad na sumulyap sa mga panlabas na disipulo ng Sky Martial Field. Pakiramdam ko ay hindi simple si Zhao Feng. Noong una niyang itinago ang kanyang inner strength, kahit ako ay hindi ito makita. Isa pa, ang kanyang speed skill ay maaari pang may ranggo sa top 3 sa loob ng inner disciples. Napaisip si Zhao Qin. Sa tingin mo kaya nila tayong takutin? Isa lang ang kalaban ko at iyon ay si Zhao Linlong. Sabi ng binata na nakasuot ng itim. Zhao Qi, huwag kang masyadong mayabang. Narinig ko na si Zhao Han, na nasa ikatlo, ay nag-iisa sa nakalipas na ilang buwan. Ngumiti si Zhao Qin. Zhao Han. Sa tingin ko ay mayroon siyang pinsan na tinatawag na Zhao Yijan, hindi ba? Mapaglarong tumingin kay Zhao Feng ang binata na nakasuot ng itim. May naramdaman si Zhao Feng at tumingin sa isang tiyak na direksyon. Sa sulok na iyon ay nakatayo ang isang tahimik na babae at isang tamad na kabataang nakaitim na damit. Alam ng tahimik na batang babae na si Zhao Feng. Si Zhao Qin iyon. Tungkol naman sa kabataang nakaitim na damit. Oh my God! Si Zhao Qi. Zhao Qi. Pangalawang pwesto ng mga panloob na disipulo, sa likod mismo ni Zhao Linlong. Naghiyawan ang mga tao. Maging ang ilan sa mga panloob na disipulo ay nagpakita ng takot habang nakatingin sila kay Zhao Qi. Nagkrus ang mga mata ni na Zhao Feng at Zhao Qi. Sa sandaling makita ni Zhao Feng ang mga mata ni Zhao Qi, nakaramdam siya ng hindi makayanan na presyon. Lalo na nang ang kanyang kaliwang mata ay nakatutok kay Zhao Qi, naramdaman niya na siya ay walang kapantay. Si Zhao Qi ay hindi mataba o payat, ngunit ang inner strength sa kanya ay kumakalat ng pantay-pantay sa bawat kalamnan. Tuktok ng ika-4 na ranggo. Ang kanyang lakas ay malamang na mas malakas pa kaysa kay Zhao Qin. Tumpak na naitala ni Zhao Feng ang kanyang lakas. Narinig ko na noong si Zhao Qi ay isang quasi-martial artist, natalo niya ang isang tunay na martial artist. Hindi ko akalain na lalabas siya sa Outer Disciple Tournament. Mula sa reaksyon ni Zhao Qin, halatang-halata na naisip niya na napakahalaga ni Zhao Feng. Para kay Zhao Qi, mas pinapahalagahan niya si Zhao Yufei. Alam ni Zhao Feng na, kahit na siya ang nangungunang panlabas na disipulo, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan niya at ng mga panloob na disipulo. Tila, ang bawat panloob na disipulo ay nanood ng Outer Disciples Tournament sa isang punto. Lahat maliban sa isang tao. Zhao Linlong. Isa sa 4 na mahusay na henyo ng Sun Feather City. Sa aking lakas ay hindi ako maglalagay ng mabuti sa mga panloob na disipulo. Si Zhao Feng ay may tame time na mukha. Ang lahat ng panloob na mga alagad ay itinuring na mahalaga ng sekta. Sa ngayon, madaling makapasok si Zhao Feng sa top 10 para sa mga panloob na disipulo. Nagkaroon pa ng pagkakataon para sa top 5. Nangungunang 3 gayunpaman. Iyon ay halos imposible. Ang pangunahing paligsahan ay kalahating buwan mamaya. Dapat ko bang tunguhin ang first pulse? Hindi makapagpasya si Zhao Feng. Gayunpaman, hindi nagtagal ay ginawa niya ang kanyang desisyon. Lalaban ako. Dapat akong lumaban. Naalala niya ang mga gantimpala mula sa sekta. Tanging ang nangungunang 3 disipulo ang nagkaroon ng pagkakataong matuto ng peak-ranked martial arts skills. Ang pinakamataas na ranggo ng mga kasanayan sa martial art. Sila ang pinakamataas na ranggo ng martial arts skills sa makamundong kaalaman. Ang isang set ng pinakamataas na ranggo ng martial arts skills ay maaaring magbigay daan para sa isa na linangin sa ika-9 na ranggo ng martial path. Tanging ang Holy Martial Arts rank ang maaaring magpapahintulot sa isa na makamit ang Holy Martial Path. Upang mabuhay sa mundong ito, ang isa ay dapat magkaroon ng ganap na lakas.
Nangangahulugan ito na ang mas mataas na ranggo ng kasanayan ay mas mahusay. Una, o nangungunang tatlo. Kinumpirma ni Zhao Fang ang kanyang mga layunin habang mabagal siyang naglalakad patungo sa kanyang tahanan. Pag-uwi niya ay napagtanto niyang maraming tao ang bumibisita. Ang kanyang ama na si Zhao Tianyang ay abala. Ang malungkot na bahay ay puno na ngayon ng mga tao. Brother Tianyang, binabati kita sa pagkakaroon ng napakabuting anak. Nangungunang panlabas na alagad. Natuto na rin siya ng inner strength, halatang matatanggap niya ang atensyon mula sa mas mataas na antas ng sekta. Napasigaw ang mga bisita nang makita nilang bumalik si Zhao Fang. Nagtaas ng kilay si Zhao Fang, hindi siya sanay sa ganito. Ang mga panauhin na ito ay kadalasang may masamang tingin sa kanyang pamilya at ang kanilang mga relasyon ay hindi masyadong maganda. Ngayong araw gayunpaman, lahat sila ay dumating. Sa wakas ay itinaboy sila ni Zhao Fang at ng kanyang mga magulang. Inner strength. Quasi-martial artist. Fenger, binigyan mo ng malaking sorpresa ang iyong ama. Pulang-pulang sabi ni Zhao Tianyang. Hindi lahat ay makapasok sa Sky Martial Field. Halimbawa, si Zhao Tianyang ay makakapanood lamang mula sa malayo. Nang mabalitaan nilang nanalo ang kanilang anak, una nilang naisip na nagkamali ang kanilang mga tenga. Kailan naging malakas ang anak ko? Medyo naghinala si Zhao Tianyang. Alam niyang hindi ganoon kahusay ang kanyang anak. Hihihi, simula nang tamaan ako ng kidlat, naramdaman ko na mas madaling matuto ng martial arts. Ipinaliwanag ni Zhao Fang ang kalahating totoo, kalahati ay nagsisinungaling. Sobra-sobra ang paliwanag niya. Napakalaki ng mundo. Hindi lahat ng alamat ay ipinanganak na may talento. Ang landas ng isang tao ay maaapektuhan din ng bagay na nakilala nila mamaya sa buhay. Higit pa rito, ang pagbabago ni Zhao Fang sa buhay ay noong siya ay tamaan ng kidlat. Matapos marinig ang paliwanag na ito, hindi na naghinala ang kanyang mga magulang. Ang gabi sa parehong araw. Hindi nakatulog si Zhao Fang. Sa halip ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at inisip ang proseso ng paligsahan. Ang mga alaala ay lumitaw sa kanyang isipan. Nakatatak sa utak niya ang bawat eksena. Kasama rito ang mga eksena noong nakikipaglaban siya kina Zhao Yu, Zhao Yijan at Zhao Yufei. Bukod dito, naalala rin niya kung paano kumilos ang pangunahing hukom at si Zhao Chanjian. Sa katunayan, may mga rank na higit pa kay Zhao Fang kaya hindi niya maintindihan. Gayunpaman, kahit na gayon, nakakuha si Zhao Fang ng ilang pananaw. Biglang naging blur si Zhao Fang habang papunta siya sa isang open field. Siya. Ipinikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata at ipinakita ang Flaming Metal Fist at Angry Dragon Fist. Bahagyang nagbago ang bawat galaw niya habang iniisip niya ang laban kina Zhao Yu, Zhao Yijan at Zhao Yufei. Pabilis ng pabilis ang mga galaw ni Zhao Fang, at pagkatapos ay ibinuhos niya ang inner strength sa kanila. Ang tatlong talampakan na siyam na berdeng kumikinang na liwanag ay gumapang pasulong sa isa pang hakbang. Sa huling sandali ay naalala niya ang pressure na naramdaman niya nang kaharap si Zhao Chanjian. Sigaw ni Zhao Fang habang ang inner strength sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang dahan-daang gumalaw. Bawat palad na nataman niya ay may kasabay na tunog ng kalabog. Makalipas ang kalahating oras, nang si Zhao Fang ay pagod na pagod. Wow! Naramdaman ni Zhao Fang na nasusunog ang kanyang mga paa at katawan. Isang mainit na pakiramdam ang nanginginig sa buong katawan niya. Kasabay nito ang paglabas ng makapal na pawis at dumi sa kanyang katawan. Nagawa ko. Nagniningning ang mga mata ni Zhao Fang sa pananabik. Ang berdeng kinang sa kanyang mata ay umabot na ngayon sa markang 4 na talampakan. At sa sandaling ito, naabot ni Zhao Fang ang ika-4 na ranggo ng martial path. Ramdam niya ang malakas na dumadaloy sa kanyang katawan sa bawat paghinga. Sa isang pag-iisip lang, lalabas na ang inner strength. Ang aking lakas ay tumaas ng humigit kumulang 500 kilo, at ang lakas ng aking inner strength ay double din. Nakita ni Zhao Fang ang lahat ng pagbabago sa kanyang katawan gamit ang kanyang kaliwang mata. King of Gods, Kabanata 27. Hamon ng Pamilya Zin. Mahirap ang bawat hakbang ng martial path. Kapag ang isa ay umabot sa ika-4 na ranggo, ang isa ay naging isang tunay na martial artist.
Para itong isda na nagiging phoenix. Ang isang tunay na martial artist ay makakatanggap ng mahusay na pagtrato saan man sa Cloud County. Sa kontinenteng ito, ilang martial learners ang hindi nakapasok sa ranggo na ito. Ang pagiging isang martial artist ang kanyang pangarap. Ngayon, ang layuning ito ay natupad ng napakabilis. Bagamat alam niyang malapit na niyang maabot ang ika-4 na ranggo, nangyari pa rin ito ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ilang araw bago ang paligsahan ay sinubukan ni Zhao Feng na maabot ang ika-4 na ranggo. Sa oras na iyon, naramdaman niya na ang kanyang pundasyon ay hindi sapat na matatag, maaapektuhan ang mga susunod na kaharian kung siya ay nagmamadali, kaya hindi niya pinilit ang kanyang sarili na masira. Gayunpaman, sa bawat laban niya laban sa mga nangungunang panlabas na disipulo, nakatulong itong patatagin ang kanyang pundasyon. Gayunpaman, ang puntong ito lamang ay hindi sapat para maabot niya ang ika-4 na ranggo. Kailangan kong magpasalamat sa ama ni Zhao Yijian. Mapanuksong sabi ni Zhao Feng. Si Zhao Chanjian ay may intensyong pumatay sa kanya. Naramdaman ang pressure ng ika-6 na ranggo, nakatulong itong gamitin ang potensyal ni Zhao Feng, na nagpapahintulot sa kanya na makapasok sa ika-4 na ranggo. Kahit na ang kanyang peak level Angry Dragon Fists ay lumipat sa pinakamataas na antas. Kung alam ito ni Zhao Chanjian, malamang nauubo siya ng dugo. Gusto akong patayin ni Zhao Chanjian. Binalaan ni Zhao Feng ang kanyang sarili. Dahil dito, gustong itago ni Zhao Feng ang katotohanan na siya ay nakapasok sa ika-4 na ranggo. Buong-buo niyang itinulak ang hiding air technique para tulungan siyang lumitaw na parang may cultivation pa siya ng peak 3rd ranker. Si Zhao Feng ay tila isa siyang quasi-martial artist, hindi isang tunay na martial artist. Matapos maabot ang ika-4 na ranggo, ang unang ginawa ni Zhao Feng ay ang pagsamasamahin ang kanyang pundasyon. Sa nakalipas na ilang buwan, napakabilis ng kanyang kultibasyon. Pagkatapos niyang patatagin ang kanyang pundasyon, sinimulan niyang pagsamahin ang mga insight na nakuha niya. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang kanyang kaliwang mata at ni-replay ang kanyang Angry Dragon Fists pabalik-balik. Kung ang aking Angry Dragon Fists ay maaaring umabot sa pinakamataas na antas, kung gayon kung natugunan ko man ang mataas na antas ng isang mataas na ranggo na kasanayan sa martial, maaari ko pa ring talunin ito. Napaisip si Zhao Feng. Gayunpaman, kahit na nakakuha si Zhao Feng ng ilang mga insight, hindi pa rin ito sapat para sa kanya na itulak ang Angry Dragon Fist sa pinakamataas na antas. Pero may tiwala siya, na ang Angry Dragon Fists ay kailangan lang ng ilang araw para maabot ang pinakamataas na antas nito. Bago ang madaling araw ay naging malabo si Zhao Feng at bumalik sa bahay. Sa daan, ginamit niya ang kanyang kaliwang mata at lahat ay kasing liwanag ng araw. Nakikita ng kanyang mata ang lahat sa loob ng 7 milya. Kung ito ay sa araw, ito ay hindi bababa sa doble. Ang kaliwang mata ay nagbigay sa kanya ng pagtaas sa bilis ng reaksyon, paningin, at enerhiya ng isip. Hindi rin maintindihan ni Zhao Feng ang mind energy na ito. Sa madaling sabi, pinahihintulutan ng enerhiya ng isip ang utak ng isang tao na hindi mapagod, kahit na pagkatapos gamitin ito sa isang buong araw. Umaga ng ikalawang araw, nagmuni-muni pa rin si Zhao Feng sa kanyang kama at hindi nakatulog. Dahil nadagdagan ang kakayahan ng kanyang kaliwang mata, naramdaman ni Zhao Feng na puno siya ng kapangyarihan kahit hindi pa siya natutulog. Nangangahulugan ito na si Zhao Feng ay may mas maraming oras upang linangin. Bahay ba ito ni Zhao Feng? Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw sa labas ng silid. Sino ito? Pumunta si Zhao Shi para buksan ang pinto. Sa labas ay nakatayo ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may kaakit-akit na damit na may ilang mga katulong sa likuran niya. Kahit na sila ay mga katulong, mayroon pa rin silang lakas ng pangalawang ranggo. Naramdaman ni Zhao Feng na parang pamilyar ang lalaki. Punong manager. Nagulat si Zhao Tianyang habang pinuntahan siya. Napagtanto ni Zhao Feng na ang taong ito ay ang panlabas na Disciples Head Manager. Ang punong tagapamahala ay may hawak ng maraming kapangyarihan ay ang kanyang mga kamay at bihirang makita. Sa usapin ng cultivation, naabot na niya ang ika-6 na ranggo ng martial path at mas malakas kaysa kay Zhao Tianjian. Mabilis na inimbitahan ni Zhao Tianyang ang head manager sa loob. Zhao Tianyang, ang swerte mo sa pagkakaroon ng isang mabuting anak.
Ngumiti ang head manager. Nakikita ng batang ito ang head manager. Lumabas si Zhao Feng sa kanyang silid at bahagyang yumuko. Kasabay nito ay buong-buo niyang itinulak ang hiding air technique para hindi makita ng head manager na nakapasok siya sa 4th rank. Hindi masama, hindi masama. Nakikita ko ang iyong impormasyon. Wala pang 14 na taong gulang at nakabuo ka na ng inner strength, naging quasi-martial artist. Si Zhao Linlong ay kapareho mo lang noon. Pagpupuri ng head manager. Pagkatapos magsalita ng kaunti, nagtanong si Zhao Feng. Bakit dumating ang manager? Muntik ko nang makalimutan kung ano ang dapat kong gawin. Bahagyang umubo ang manager pagkatapos ay nagpatuloy ng seryosong ekspresyon. Dahil sa iyong pagganap ay nagpa siya ang sekta na lubusang tulungan kang linangin. Mula ngayon, maaari kang lumipat sa panloob ng mga disipulo at magkaroon ng buwanang allowance na 500 pilak. Gayon din, ang bawat martial arts sa unang palapag ng martial arts library ay bukas para sa iyo. Tuwang-tuwa sina Zhao Tianyang at Zhao Shi habang nagpasalamat sila. Maging si Zhao Feng ay bahagyang nagulat. Hindi niya akalain na ganito kabilis lalapit sa kanya ang sekta. Ang buwanang allowance na 500 pilak ay higit sa 20 beses na mas mataas kaysa sa kanyang orihinal na halaga. Noong siya ay nasa unang ranggo, mayroon siyang buwanang allowance na 10 pilak. Nakatanggap siya ng 20 pilak sa ikalawang ranggo. Ngayon, hindi lang tumaas ng malaki ang kanyang allowance, nakakuha pa siya ng iba pang benepisyo. Ito ay promosyon. Siguro dahil masyadong kakaiba ang performance ni Zhao Feng kaya kailangan niyang lumipat sa Inner Disciples Place bago pa man ang pangunahing paligsahan. Maraming salamat sa sekta at manager. Mapagpakumbaba na sabi ni Zhao Feng. Ang pagiging ipinanganak sa isang napakalaking sekta na tulad nito, kahit na ang ilang mga bagay ay hindi patas, nakuha pa rin niya ang pinakamahusay na paggamot sa loob ng sekta. Ito ay dahil sa kompetisyon at limitadong mapagkukunan. Okay, magpapadala ako ng ilang tao para tumulong sa pag-aayos sa iyo. Inutusan ng head manager ang mga katulong sa likod niya. Lumipat si Zhao Feng sa kanyang bagong bahay sa parehong araw. Ang lahat ng naninirahan sa lugar na ito ay magkakaroon ng proteksyon ng sekta, kahit na sila ay mga disipulo o kamag-anak. Nangangahulugan ang pagdating dito na hindi lang si Zhao Feng ang naprotektahan, pati ang kanyang mga magulang. Ang hardin na ito ay napakalaki, madaling magkasya sa akin ang pagsasanay dito. Ang lugar na ito ay mayroon pang ang reading room, banyo, storage room, at kahit padek ng kabayo. Nakaramdam ng pananabik si Zhao Feng nang lumipat siya. Dahil nakatanggap siya ng pinakamataas na pagtrato mula sa sekta, nangangahulugan ito na nakatanggap din sila ng ilang mga katulong. Pagkatapos lumipat, muling sinimulan ni Zhao Feng na pagsamahin ang kanyang pundasyon. Kadalasan, nagsasanay siya sa loob ng bahay, ngunit pupunta siya sa isang tagong lugar kapag nagsanay siya sa isang lihim na paglipat. Pagkaraan ng 2 araw, tumigas ang kanyang pundasyon. May 10 araw pa bago ang pangunahing paligsahan. Kailangan kong sanayin man lang ang Angry Dragon Fist sa pinakamataas na antas para magkaroon ako ng pagkakataon na lumaban para sa nangungunang 3 posisyon. Noong gabing iyon, ang kanyang Angry Dragon Fists ay umabot sa pinakamataas na antas. Ngayon, bawat kamao mula sa pinakamataas na antas ng Angry Dragon Fists ay nagdulot ng dagandong. Basag. Madaling naputol ni Zhao Feng ang isang puno sa harap niya. Ang casual na suntok na ito ay may parehong kapangyarihan tulad ng Green-Headed Tiger King. Hindi maitago ni Zhao Feng ang kanyang pananabik. Walang sino man sa alinman sa panloob o panlabas na mga disipulo ang makapagsasabi na sila ay nagsanay ng isang middle-rank martial arts sa pinakamataas na antas nito. Ito ay dahil kung ang isang tao ay may talento, madali nilang sanayin ang isang mataas na ranggo na kasanayan sa martial arts sa mataas o pinakamataas na antas. Ang ikalawang umaga, naka-cross-leg si Zhao Feng habang sinasanay niya ang kanyang inner strength. Siya ngayon ay may mas maraming oras upang linangin, kaya ang kanyang air crossing breathing technique ay patuloy na tumaas. Zhao Feng. Zhao Feng. May sumigaw sa labas. Nakita ni Zhao Feng na ang ilang pamilyar na panlabas na disipulo ay tumakbo sa labas ng kanyang pintuan. Isa sa kanila ay si Zhao Kun. Anong nangyari? Medyo nagulat si Zhao Feng.
Dumating ang ilang mga alagad ng pamilya Zin upang hamanin kami. Ang aking kapatid at si Zhao Guang ay natalo lahat. Sabi ni Zhao Kun. Mga disipulo ng pamilya Zin. Naghahaman. Ano ang kinalaman nito sa akin? Napaisip si Zhao Fang. Ang ilan sa kanila ay gustong hamanin ka, ang nangungunang panlabas na disipulo. Sabi ni Zhao Kun. Nasaan sila? Dahil gustong hamanin siya ng iba, hindi ito iiwasan ni Zhao Fang. Lalo na't kakalusot niya lang, gusto niyang gumalaw ng konti. Malapit na. Sinundan ni Zhao Fang ang iba pang mga panlabas na disipulo at dumating sa front gate ng Zhao Sect. May mga ingay sa harapan. Hihihi, napakahina ng mga bagong disipulo ng sektang Zhao. Mabilis na dumami si Brother Fei, kahit 3 quasi-martial artist ay hindi makakapidyo sa isa sa iyong mga galaw. Narinig ko na ang iyong sekta ng Zhao ay may bagong henyo na tinatawag na Zhao Fang, hayaan siyang lumabas at lumaban. Humigit kumulang 20 disipulo ng Zin ang nakatayo sa harap ng gate. May 2 tao sa harapan. May galos ang mukha ng isa habang ang isa naman ay nakasuot ng damo. Ang paglilinang ng 2 taong ito ay parehong umabot sa ika-4 na ranggo. Lalo na ang kabataang may sombrero ng damo, ang kanyang paglilinang ay umabot sa tuktok ng ika-4 na ranggo. Oo, siya iyon. Nakilala ni Zhao Fang ang peklat na kinakaharap ng kabataan, si Zin Fei iyon. Tila nakalusot siya sa ika-4 na ranggo matapos makipaglaban sa tigre. Sa ngayon, ang mga disipulong Zin ang may kapangyarihan. Lahat ng mga disipulong Zin na naruroon ay nagsaya, samantalang ang 5 o ika-6 na kabataan ng pamilya Zhao ay nakahandusay sa lupa. Sina Zhao Yu at Zhao Gan ay nagkaroon ng mga pinsala. Zhao Fang, nandito ka na. Sabi ni Zhao Yu, pagkatapos ay umungol dahil sa sakit ng kanyang mga sugat. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Fang na ngayon ang nangungunang panlabas na disipulo. King of Gods, Kabanata 28. Labanan. Ang nangungunang panlabas na disipulo, si Zhao Fang, ay narito. Siya ang bagong hari ng mga panlabas na alagad. Nagdulot ng kaunting kaguluhan ang hitsura ni Zhao Fang. Hihihi. Naisip ko na ito ay isang taong malakas, hindi isang mahinang half-step martial artist. Sa tingin ko si Zhao Linlong ang dapat na lumabas. Naiinis na sabi ng kabataang may sombrero ng damo. Ang kanyang cultivation ang pinakamataas sa kanila kaya hindi pa siya lumaban. Nagliwanag ang mga mata ni Zin Fei nang makita niya si Zhao Fang. Zhao Fang. Ang Zin Fei na iyon ay ang nangungunang panlabas na disipulo. Tinalo niya kaming 3 sa isang galaw. Nagbabala si Zhao Gan. 3 tao. Sa isang galaw. Bahagyang nagulat si Zhao Fang dahil si Zhao Gan at ang iba ay pawang mga quasi-martial artist. Zhao Fang, nagkita tayong muli. Naaalala mo pa ba ang laban natin? Sabi ni Zin Fei habang dahan-dahan siyang naglakad pasulong. Hindi niya minamaliit si Zhao Fang dahil sa kanyang cultivation. Noong huling pagkakataon sa Sky Cloud Forest, hindi nakalimutan ni Zin Fei na si Zhao Fang ay nasa tuktok lamang ng ika-2 ranggo noon, at nanatalo niya si Zin Gang, na nasa tuktok ng ika-3 ranggo, sa 3 hakbang. Kalahating buwan na ang nakalipas, naabot ni Zin Fei ang pang-4 na ranggo, naging nangungunang panlabas na disipulo ng pamilya Zin. Pagkatapos ay narinig niya na ang pamilya Zhao ay may bagong henyo, 13 taong gulang pa lamang at nakabuo na ng inner strength, na naging nangungunang panlabas na disipulo. At ang henyong iyon ay tinawag na Zhao Fang. Ang hamanin ang sekta ng Zhao ngayon ay hindi isang pagkakataon. Ang target ni Zin Fei ay si Zhao Fang. At ang target ng Grass Hat Youth ay si Zhao Linlong. Siyempre naaalala ko, lumakad pasulong si Zhao Fang. Nagbigay ng espasyo ang karamihan. Si Zhao Fang at Zin Fei ay nakatayo ng ilang metro ang layo habang nakatingin sila sa isa't isa. Bahagyang nagulat ang kabataang may sombrero ng damo ng pamilya Zin. Bagamat kakalusot lang ni Zin Fei sa ika-4 na ranggo, hindi dapat maliitin ang kanyang lakas. Gayunpaman, sineseryoso niya ang laban na ito. Ang aking paglilinang at edad ay parehong mas mataas kaysa sa iyo. Hindi ko gagamitin ang aking espada laban sa iyo. Sabi ni Zin Fei habang sinasaklab niya ang kanyang espada. Zin Fei, ipapayo ko sa iyo na gamitin mo ang lahat ng iyong lakas. Kumpiyansa na sabi ni Zhao Fang.
Ang kanyang mga salita ay nagpasindik sa dalawang magkaibang alagad ng pamilya. Saan nanggagaling ang tiwala niya? Tumikim ang mga disipulo ng pamilya Zin, samantalang ang mga disipulo ng pamilya Zhao ay gulat na gulat. Ayon sa gusto mo. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Zin Fei nang dahan-dahan niyang inilabas muli ang kanyang mahabang espada. Magsimula na, sigaw ni Zhao Feng habang itinutulak niya ang kanyang inner strength sa buong katawan niya. Napakabilis ng kanyang bilis kaya hindi makita ng maraming manunood ang kanyang mga kilos. Gayun din, ang katawan ni Zhao Feng ay parang walang bigat habang lumulutang ito. Third Wind Slice. Agad na lumipad ang mahabang espada ni Zin Fei. Shua! 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 Sa kalahating hininga ay nahiwa na ni Zin Fei ang tatlong espada, ang mga dahon na nakakalat sa paligid niya ay madaling ginigiling maging alikabok. Angry Dragon Fist. Madaling umiwas si Zhao Feng at, sa tulong ng air crossing breathing technique, hindi nawala ang kanyang liksi. Madali niyang naiwasan ang unang dalawang espada. Bang! Tanging sa ikatlong espada lamang nagsalubong ang kamao ni Zhao Feng, na kumikinang na berde, laban sa espada ni Zin Fei. Ang lakas ng pagsabog. At ang inner strength na iyon ay tila napakahiwaga. Naramdaman ni Zin Fei na namamanhid ang kanyang braso nang ang mahabang espada sa kanyang kamay ay halos mahulog mula sa kanyang pagkakahawak. Naramdaman din niya ang napakabilis at malakas na inner strength na pumasok sa kanyang katawan. Teng! Napaatras si Zin Fei ng ilang hakbang habang halos hindi niya nagawang kanselahin ang pag-atake ng kalaban. Agad niyang napagtanto kung bakit siya ang may mababang kamay sa palitan na ito. Una, ang Angry Dragon Fists ni Zhao Feng ay may nakakabaliw na explosive power, na abot na nito ang pinakamataas na antas. Pangalawa, dumiretso ang suntok para sa kahinaan ng kanyang atake. Pangatlo, ang inner strength ni Zhao Feng ay hindi mas mahina kaysa sa kanya, mas komplikado pa ito kaysa sa kanya sa isang tiyak na antas. Ang pinakamahalagang dahilan ay ang pangatlo. Bilang isang tunay na martial artist, paano siya matatalo sa isang half-step martial artist? Seventh Stance of the Angry Dragon. Si Zhao Feng ay patuloy na ginagamit ang kanyang kasanayan sa kamao at patuloy na umaatake dahil siya ang may kapangyarihan. Dahil ang Angry Dragon Fists ay umabot na sa pinakamataas na antas nito, ang mga galaw ni Zhao Feng ay umalis sa mga paghihigpit ng orihinal na kasanayan. Lalo na kapag dinamit kasama ng air crossing breathing technique, nakatulong itong mapataas ang liksi nito. Sixth Wind Slice. Hindi nagatubili si Zin Fei habang ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na galaw. Sa sandaling iyon ay umikot ang malamig na liwanag sa paligid. Sunod-sunod na espada ang ikinandado ang kalaban sa loob ng ilang metro. Nagbago ang ekspresyon ng mga nanonood na martial artist. Alam ni Zhao Feng na ang hakbang ng kalaban ay isang pag-atake sa lugar na nagtangkang itulak siya pabalik. Gayunpaman, hindi umatras si Zhao Feng. Sa halip ay umiwas siya at paminsan-minsan ay hinaranggan ang mga pag-atake sa pamamagitan ng pagtama sa kanilang mga kapintasan. Sa bilis, madali niyang natalo si Zin Fei, mas mataas din ang kanyang inner strength. Dang! Tumama ang kamao ni Zhao Feng sa likod ng espada ni Zin Fei. Nagpadala rin si Zhao Feng ng maraming suntok na naglalaman ng inner strength. Mapapa-atras lang si Zin Fei. Wow! Pagkatapos ng 7 suntok, sa wakas ay tumalsik siya ng isang subo ng dugo at lumabas sa fighting circle. Salamat! Bahagyang ngumiti si Zhao Feng, iniwan ang natitirang mga disipulo sa pagkabigla. Napakalakas! Tinalo ng half-step martial artist ang isang tunay na martial artist. Hindi nakakagulat na siya ang pinakamalakas na alagad ng ating sekta ng Zhao. Ang matalo ang isang tunay na martial artist habang ginagamit ang kapangyarihan ng isang half-step martial artist ay talagang mahirap. Si Zhao Feng ay pinaghihigpitan sa kanyang laban. Ang kanyang kapangyarihan, inner strength at Angry Dragon Fists ay hindi nasanay ng husto. Gayunpaman, tinalo pa rin niya si Zin Fei sa 10 galaw. Hinahangaan ko ang iyong kakayahan. Kahit natalo si Zin Fei, hindi siya nahiya. Sa halip ay nakaramdam siya ng kalmado. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na purihin ang kalaban, hindi siya masyadong mayabang o masyadong mapagpakumbaba. Ang kanyang mindset ay maaaring sabihin sa isa na ang kanyang mga huling araw ay hindi magiging mababa. Hihihi.
Hindi masamang bata, ako, si Zintong ay gustong lumaban din. Sabi ng kabataang may sombrero ng damo. Shua. Kumaway ang kanyang dalawang braso na hinubad ang kanyang t-shirt at sombrero, na nagpapakita ng kanyang matipunong katawan sa loob. Ha! Huminga ng malamig ang mga disipulo ng sekta ng Zhao. Siniyasat ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata at hindi niya maiwasang mabigla. Bawat pulgada ng katawan ni Zintong ay tila nababalutan ng tanso. Ang malakas na lakas ay dumaloy sa kanyang katawan. Zhao Fang, mag-ingat ka. Siya si Zintong, ang ikatlong pinakamalakas na panloob na disipulo ng pamilya Zin at nagsanay ng bronze skin metal body sa ika-4 na antas. Kahit na ang mga espada ay hindi makapinsala sa kanya. Nagbabala si Zhao Gan. Bago pa man niya matapos ay dahan-daang naglakad si Zintong. Bagamat hindi niya sinasadyang tularan si Zhao Fang, nagdulot siya ng matinding pressure sa pamamagitan lamang ng paglalakad. Sa lakas lang ng katawan kaya niyang harapin ang pang-4 na ranggo. Nakaramdam si Zhao Fang ng hindi nakikitang pressure. Ikaw ang magiging ulam ko bago ko hamanin si Zhao Linlong. Dinilaan ni Zintong ang kanyang mga labi. Habang nagsasalita siya, casual siyang naglalakad patungo kay Zhao Fang. Lalong halata ang pressure na kasama niya. Naramdaman ni Zhao Fang na maraming depekto sa katawan ni Zintong. Flaming Metal Fist. Ginamit ni Zhao Fang ang air-breathing crossing technique para madaling mabuo ang inner strength at madaling matamaan ang dibdib ng kalaban. Pang! Habang tinamaan ng kamao si Zintong, tumawa ang huli. Ito lang ang lakas mo. Anong malakas na katawan? Napanganga ang mga alagad na nanonood. Hindi maganda. Hindi man lang nasira ng suntok ni Zhao Fang ang depensa ng kalaban. Labas! Ang sigaw ni Zintong ay kasing lakas ng kulog. Casual niyang iwinagayway ang kanyang braso at durog na durog ang parang metal na inner strength. Ang hakbang na ito ay maaaring magbanta pa sa mga nasa ika-5 ranggo. Mapalad na mabilis na nakareact si Zhao Fang at mabilis na nakabuo ng sarili niyang inner strength. Pang! Seng! Sa tuwing mag-aaway sila ay mararamdaman ni Zhao Fang na manhid ang kanyang braso. Alam niya na ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan nila ay ang lakas ng katawan at depensa. Nakatuon si Zintong sa kanyang katawan. Ang kanyang mga kalamnan ay kasing lakas ng metal, ibig sabihin ang kanyang kapangyarihan ay lumampas sa normal na mga tao sa ika-4 na ranggo. Ang cultivation ni Zhao Fang ay napigilan sa half-step martial artist. Ang kanyang kapangyarihan at inner strength ay maaari lamang gamitin hanggang 67%, kaya malinaw na hindi siya maaaring manalo. Hahaha. Bata, napakahina mo. Bilisan mo at tawagan si Zhao Linlong. Bukod sa kanya, walang kalaban ko. Matapos itulak pabalik si Zhao Fang sa isang galaw, bigla siyang tumigil. Seng. Si Zhao Fang ay parang isang balahibo na matikas na dumapo sa lupa. Dahil siya ay may kalamangan sa bilis at inner strength, hindi sana natalo si Zhao Fang. Si Zintong ay walang magawa at ayaw niyang mag-aksaya ng enerhiya. Sa halip, gusto niyang panatilihin ang kanyang lakas para labanan si Zhao Linlong. Talaga. Bukod kay Zhao Linlong, walang makakapareha mo. Isang malamig na boses ang narinig mula sa likuran. Sinong nandyan? Sigaw ni Zintong. Napalingon ang lahat sa may-ari ng boses. Zhao Han. Sa tanawin ng lahat, isang malamig na kabataan ang dahan-daang lumabas. Ang bawat hakbang niya ay magdudulot ng lamig. Zhao Han. Pangatlo sa mga panloob na disipulo, medyo mahina lang kay Zhao Linlong at Zhao Qi. Ininspeksyon din ni Zhao Fang si Zhao Han. Gayunpaman, habang ang kanyang kaliwang mata ay nakatutok kay Zhao Han, nabigla siya. Ika-5 ranggo ng martial path. Hindi pang-4, kundi ika-5 ranggo ng martial path. Paano ito posible? Kailan naabot ni Zhao Han ang ika-5 ranggo? Bulalas ng mga alagad mula sa magkabilang pamilya. Mukhang ang unang lugar sa gitna ng mga panloob na disipulo ay maaaring magbago. Narinig ko na kahit si Zhao Linlong ay hindi pa umabot sa ika-5 ranggo. Ang hitsura ni Zhao Han ay nagulat sa lahat. Ang kanyang malamig na mga mata ay tumingin sa mga tao at sa wakas ay dumapo sa mukha ni Zhao Fang. Ikaw si Zhao Fang. Nakaramdam ng malamig na presyon si Zhao Fang sa kanya at naisip. Kilala ba ako ni Zhao Han?